lahat. Praise God. Hallelujah. Okay. So, Amen. Praise God. So, bago tutuloy ang malibutan, ay nais ko ipaalala sa inyo yung ating pong pledge. Sa ngayon po ay 29. Tama ba? So, ngayon po ay 29. So, yung mga pledge, hindi po ako narinig niya, hindi ko alam yan. Pero hindi po yan ang ating Panginoon. Pinakita po yan ang Banal na Espiritu. Tulad ng ating pinag-aralan. And then, so, ako po'y naniniwala na hindi sarado ang bibig ng Banal na Espiritu. Yung naniniwala, ipinapaalala yan sa atin. Pero, depende pa rin yan sa ating pananampalataya sa ating Panginoon na Diyos. So, nasa sa inyo yan. Pero sana ay ating mayano ay huwag naman ng pagkatapos ng harvesterin kami marikitan. Kasi wala na sa iyo. Parang yun yung ano eh. Walang pinagkaiba yung lakas ng iyak mo nung patay yung nanay mo. Hindi mo wala kong nabigyan ng pagkakataon. Hindi mo wala kong naintay. Kasi iyak ay nakalibig na. Diba? Parang ganun yun. Ang nagbigay ka ng pledge. At inamon binigay mo yung pledge. Wala na. So, nakuha niyo yung ibig ko sabihin. Kaya doon po sa ng bitaw, sa kanalan ng aming Panginoon, ay pwede po hanggang bukas, ay bukas ay 30 o 31. Pero dapat sana hanggang 31 ay atin ang mayan yung atin ang ibigay sa Panginoon. Dahil tayo pagpapalain ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, so yun lang. Wala na lang sinabi. Dito na sa atin yung mga sapilitan. Ako pa yung nangusap lamang ay depende doon sa ating ipinag-usap sa ating Panginoon. Akin ang pinapaalala kasi una hindi kailangan kasi tayo eh. Una kalaman natin ay laman. Kita ng laman. Ano na ibig ko sabihin? Mas inuuna natin ang kita ng laman natin. Isa doon sa pinangako natin sa Panginoon. Mas inuuna natin yung ating okay, so yun lang. Wala na akong nalimutan kasi depende sa pananampalataya natin kung tayo papapalagin ang ating Panginoon. Saka nakakaawa naman si Tasha. 1.5 na yung natin kasi nakawag na kasi tuloy mo siya kung susundan ng 3.5. Sa bagay, mabuti naman ang puso niya si Tasha. Siya ang papapalagin ng ating Panginoon. God. Hallelujah. Huwag na ginawa niyo. Okay, so yun lang. Wala na ako nalimutan at wala na ating parating ginagawa. Tayo ay lumilingkod ng pananalapi para sa gawain sa ikasusulong ng gawain ng ating Panginoong Diyos. Sarap ko na. Tumitigil yung parang napapawiso. Alam mo ba, hindi pa ba patay ngayon ang Diyos niya? Hindi pa ba? O nakakita ko yung mga palaspas ng nakaraan ko sabi ko na ako sinalit na naman mga puno ng niyog. Nakakita ko yung dami na naman mga talbos ng niyog na ginagawa. Sabi ko ako, siguradong kalbo na naman ang mga puno ng niyog. Ay, kaya kala ko, ngayon na yung napangarap ko ka naman, may kinalaman ko sa second last word ng ating Panginoon. Okay, so kaya minsan nga ipagalangin din natin sa Panginoon atin may parang ang salalingan kasi yung sa tindahan ni Liesel ay pag nakalapat yung di ba puro salamin yun, pag nakalapat yung
Minsan yung pintuan, kahit may siwang ng gano'n, nabiliwit sa daliri na ang siwang eh. Pag nagsasalita si mama doon sa labas, nasa terrace, hindi mo narinig. Parang nakasilent na, ang tawag doon, naka-proof na, soundproof, yun, naka-soundproof siya. Kaya ngayon ko naalala, sabi ko na po, maganda pala talaga yung paano ito, ipasalamin na lang ito. Para talagang tayo dito. Ang problema, lagyan natin yung speaker doon sa labas, parang gusto ko na makapakinggan nila. Pero, kaya ipanalangin natin at hindi na mangyayari yun, kung hindi natin paglalaanan mga pananalating ang ating gawain ng ating Panginoon Diyos. Okay, so, hawakan mo sa Brother Phil para tayo paunahan. Amen. Wala na naman mga pakakuha. Okay. Dahil namin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ang lupa. Hinihingi ko po, Panginoon, na pagpalain mo ang iyong mga anak, pagpalain mo ang iyong kanilang gawa ng kanilang mga kamay, ang kanilang mga paghahanap buhay, bawat bunga ng gawa ng kamay nila, pagpungahin mo pa po, Panginoon, alang-alang sa ikasusulong ng gawain mo, dakilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God, o sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. The river of God is down. I was down when the dreams of Satan, and the river praise the Lord. The river praise the Lord. The river God is down. I was down when the dreams of Satan, and the river praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa manunod ko kapag palagi kayo ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat sa inyo nagsisimula, lawain ang ating Panginoon, pagyamanan ng Diyos ang inyong mga talento. Okay. Nabanggit kanina, hindi daw masama ang hindi pa ba yumaman o papalain. Hindi mo masama. Ang aking po panalangin sa mga anak ko, guminhawa. Lumawak ang kakayanan nila, lalo na pagdating sa pananalapi. Kayo lahat, yun ang panalangin ko, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Lalo na yung nakikita ko talaga ng tapat. Kaya kailangan talaga gumagamit ng story. Lalo na talaga yung nakikita ko talaga ng tapat sa fighting, tapat sa talaga hindi ako tumitigil na panalangin. Kasi, ang sabi, hindi man pwede ko tama yung sinabi ng Panginoon eh. Ang tapat sa maliit, tapat sa malaki. Kaya kung tapat yan sa maliit, alam mo, pag pinagpala yan ng malaki, ganun pa rin ang gagawin. Kaya ang panalangin ko talaga ay pagpalain. Hindi ko masama ang pananalapi. Ang masama ay yung paalipin ka sa salapi. Yun ang masama. Kaya pag nangyari yun, hindi ka makakatayo ng araw ng linggo. Yun ang totoo nun. Kaya hindi masama ang pera. Ang masama ay yung magpaalipin ka sa pera. Yun ang totoo niyan. Kaya minsan, ayun, maingay pag-aral ng linggo kasi alipin sila ng pera. Trabaho ng trabaho kahit araw ng linggo. Okay. Ang salita daw ng isang tao malapit ng mamatay ay napakatibay o napakahalaga. Kalimitan nito ay pinakikinggan ng batas, sino po naniniwala ito. Kaya nga yung last will of testament ay wala po mga kabahigyan. Pag sinabi ng yumao ng aking kayamanan ay iniiwan ko
sa aking apo. Ay, walang nakakabali ito. Talagang ibibigay yun kasi pinagtitibay at ginagalang ang salita daw ng taong malapit ng mga tao. Sino naniniwala doon? Kaya nga yung mga matatanda, pag naghihikalo na, malakas ako. Yung mga anak ko kayo magtutulungan. Kung sino nakakaalwan ay tumulong doon sa nagdaramo. Ito nila ay pangako niya sa akin. Kaya ganyan yung mga namamatay, di ba? Yung mga hinanakita ninyo, kalimutan niyo na yan. Huwag niyo nang ipapaon sa akin. Sa aking pagpanaw. Diba? Kaya naman yung mga dala, mga hindi, tawag na kita. Diba? Yung pangatay ng mga pulso, okay na sa akin yun. Pinapakita nila yun sa mga magulang nila kasi nga, pinagtitibay nila ang salita ng isang taong malapit na mamatay. Ngayong umaga, mangungusap ako sa isa sa pinakamahalagang salita na binitawan ni Jesus bago siya malagutan ng inuman. At ito po'y kilalang kilala lalo na sa mga araw na ito. Ito na po yan, the 7 last word. Jesus. Ano yun? Sige nga, yung mga pagsabi nga ng kahit isa lang, sa 7 huling wika na binitawan ng Panginoon, isa lang. Ano? Ano kaka? Ha? Ano amen? Amen daw. Amen. Ngayon. Ngayon, release. Isa yun. Ano pa? Ano pa? Ina, ang iyong anak. Ayun. Kasama yun. Totoo yun. Kasama yun. At saka yung ako'y nakukuha. Pero ang isa sa ipamumusap ko, pinangaral ko nito, itong Miyerkules ng gabi, uulitin-ulit, kung hindi ako mamumusap, pero ibaw ng mundo. Sa akin po, ang salita ng Diyos ay hindi kahit gawin mo yan, pigain mo ng pigain yan, ang daming lumalabas ng katotohanan dyan. Mumusap ako doon sa paksang, today, you shall be with me in paradise. Isa po yan sa 7 last word ng ating Panginoon. Ang gusto ko maunawaan natin, entitled ka ba sa salita na yun? Sapagkat maraming mga tao inaangkin nila yung 7 last word ng Panginoon na entitled daw sila doon, lalo na yung sinabing, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Gusto nila yan. Kaya ang kapira nila, Diyos namin mapagpatawa. Diba? Ang tanong nga dito, entitled ka ba? Lalo na doon sa salitang binitawan ng Panginoon, today, you shall be with me in paradise. Yung po ang pinakamahalaga yan. Dahil kung hindi tayo makakasama ni Jesus sa paraiso, saan ka pupunta? Basahin natin ang salita ng ating Panginoon. Lucas chapter 23, verse 39 to 43. At siya'y inalipusta ng isa sa mga pampalasang na bibitin na sinasabi, hindi ba ka ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Verse 40, datapwat sumagot ang isa at sa pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon din kaparusahan. Verse 41 ng Lucas 23, at tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang tao ito hindi gumawa ng anumang masama. 42, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Last verse, at sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahan kita sa paraiso. Sa wikang English, today shalt thou be
with me in paradise. Tayo po muna ay panandali ang manalangin, kapila, tapat na Diyos. Marami pong salamat sa inyong kabutihan. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay bahira mo ng iyong banal na Espiritu, ang iyong salita, pagpalain mo ito, God, maging kalakasan ang aming mga buhay, aming kaluluwa, magpalaya at magbigay ng hamon sa aming mga puso, dakilang Diyos. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Ngayon din ay kakasamahin kita sa ating paraiso. Ang una kong nais kaya pag-aralan natin, are you entitled to one of Jesus' 7 last words? Ito na nga, isa yan sa pitong wika, huling wika ng Panginoon. Entitled ka ba? Ito nais kong pag-aralan natin muna. Katulad naman ito, ang kasalanan ay nakapagpapamangmang sa isang tao. Yun na nakikita natin dito dahil makikita natin yun doon sa isaunang salarin. Dahil si Jesus nang ipako sa krus, may dalawa siyang kasabay na isinabay talaga sa kanya. Dahil siya ininuturi ng mga Hudyo na isang taong makasalanan. Kaya sinabay sa kanya yung mga notorious na mga kampalasan. Isa sa kanyang kanan, isa sa kaliwa. Hindi ko lang alam kung sino yung nasa kaliwa o sino yung nasa kanan. Kung yung sumampalataya ba ang nasa kanan o yung nasa kaliwa ang sumampalataya. Isa lang ang alam ko, ang kasalanan ay nakapagpapamangmang sa isang tao dahil nakita ko yun, nakita natin yung dito, sinawaka siya ng sumampalataya. Hindi ka ba nakatakot sa iyong sinasabi? Pinaggagawa. Kaya doon mo makikita, ang kasalanan ay nakapagpapamangmang sa isang tao. Pagkakataon na niya yun eh. Walang hindi nakakakilala kay Jesus. Nakita pagkakataon na niya yun, nakasabay niya at nakatabi niya si Jesus sa ibabaw ng krus. Pagkakataon na niya yun sana, pagsisihan niya, lahat ng kanyang ginawa tulad ng kanyang kakosa. Yung kasama niya sa bilang buhay. Pero anong nakita natin ang lumabas sa kanyang labi ay pamamahan ng insulto pa. Kaya doon mo makikita na ang pamamahan ay walang patutunguhan kundi miserabling buhay. Kaya ang kawalan ng pananampalataya ang napulat ay pamamahan. Pangalawa, walang mangmang na papasok sa paraiso. Yan ang huwag yung kalilimutan. Walang mangmang na papasok sa paraiso. Kaya hindi nagsalita si Jesus sa kanya kahit kaputok, kahit buntong hininga. Tandaan natin yan, walang mangmang na papasok sa paraiso. Yan ang huwag natin kalilimutan. Tulad ng sinabi ko nga, ang isa sa aking matinding talagang nagsasapal ako ay yung paninigarilyo ng mga tambay dyan sa labas. Lagi ko sinasama sa pangangaral ko dahil makasakaling mapakinggan nila. At talaga ako nagsasacrifice. Hindi ako makahinang. Hindi ko naman maano siya eh, dahil trabaho niya yan eh. Ang masama lang, yung kakain sa kanya, mag-i-stay ko ng 5 minutes, 10 minutes, kasarapan yun eh. Kakakain na, kaya bubugay na si Carillo. Habang nagkinakalakay nila dyan yung lahat ng usapin ng barangay. Nililigarilyo sila dyan, kaya pumapasok dito sa loob. Hindi nila mauunawaan. Nagsasacrifice yung nakakasinggot nun. Malakas ang epekto niya, mas matindi ang epekto niya kaysa mga nakakasinggot, nakakasilahap. Hindi nila naunawaan yun, wala silang tinatawag na social responsibility kasi nga umitid ang isip nila bunga ng kasalanan. Hindi nila nakikita ang epekto ng kanilang ginagawa kasi para sa kanila, malaya sila. Gusto nilang manigarilyo, gusto nilang gawin yung lahat ng bagay na yaon at wala makakapigil sa kanila. Hindi nila naunawaan ang daigdig ay hindi lamang ginawa para sa mga matinigarilyo, kundi ang daigdig, hati-hati tayo rito. Kaya dapat ang mga tao may matinong ang kaisipan ay bigyan din ng alam
na hangin. Pero yun na nga sinabi ko, ang kamangmangan, ang kasalanan ay nakapakapamangmang sa isang tao. Nagiging makasarili ang tao pag siya'y pinaghalian ng kasalanan. Isa pang bagay, ang makasalanan ay naghahanap ng patunay. Pakinggan niyo ito. Dahil mahalaga na maunawaan niyo ito. Dahil ito ang isa sa binanggit ng lalaking ito. Ang makasalanan, parating na ng bukang bibig nila paghahanap ng patunay. Ganito ang tao na namumuhay sa kasalanan. Kailangan laging mayroong patutunayan sa kanila. For example, kung mapatunayan mo na mayroon talagang Diyos, magsisisi ako. At magsisimba lagi ako. Ang ginagawa niyo, pera-pera lang yan eh. Ha? Nagpapabola ka dyan sa pastor niyo. Namimera lang yan eh. Kung tunay na may Diyos, bakit hindi pantay-pantay ang tao? Di ba yan lang yan narinig natin sa bibig ng tao? Ang mga makasalanan ay laging naghahanap ng patunay katulad ng lalaking ito na nakabayubay sa ibabaw ng krus. Ito ang sinabi ng unang salarin. Verse 39, Lucas 23:39, at siya'y inalipusta ng isa sa matampalasan at hindi na sinasabi, hindi ba ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Sa wikang English, if thou be Christ, save thyself and us. Yung salitang if thou, ibig sabihin ng patunayan mo. Kaya yan ang mukhang bibiglain ng mga taong namumuhay sa kasalanan. Kailangan mo yung malaking patunayan. Hindi na nakita si Jesus. Hindi sapat yung si Jesus na sa ibabaw ng krus katabi niya. Naghihirap. Tinanong pa niya, anong dapat kong patunayan sa akin? Para ako'y sumampalataya. Ganyan ang mukhang bibig ng taong namumuhay. Kaya nasabi ko nga, ang taong nasa impluensya ng kasalanan ay nagaharian ng pamamanan. Yung salitang if ay tinagamit ng mga tao kung mayroon silang nais patunayan sa iyo sa isang tao. Bawa, kung ikaw talaga ang gumawa niya, sige nga, gawin mo nga. Kaya ano? Kung hindi ka takot sa kanya, sige nga, hilangin mo nga taingan niya. Wala, takot ka pala eh. Kaya, yung salitang kung yung if ay salitang humihingi ng patunay. Sa totoo lang, walang dapat patunayan ng Panginoon sa atin. Ginawa na ni Jesus ang lahat. Nagpagaling siya ng may karamdaman, nagpalaya siya ng masamang espiritu sa katawan ng tao upang ito'y makalaya, nagpagaling ng ketong, nagpakain ng napakaraming tao sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay, bumuhay ng patay upang ang tao'y maniwala na siya ang pagkabuhay na muli, nagtiis ng hirap, binugbog, tinurunahan ng koronang tinik, pinagbuhat ng mabigat na krus at ipinako sa krus at pinagtawanan at dinuruhan ng mga tao. Subalit ang sabi ng salarin, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo sarili mo, kailangan kami. Hindi na ako pa ng patunay, ng pruweba. Ganyan ang mga taong namumuhay sa kasalanan, ang lagi hinahanap sa Diyos ay patunay. To see is to believe. Bakit naghanap pa siya ng patunay? Dahil pa siya ay nakabago rin tulad ni Jesus at walang kwenta sa kanya ang nakikita niyang kalagayan ni Jesus sa oras na iyon dahil naranasan din niya. Di ba walang ipinagkaiba sa panahon ito? Ang tao ay nagpapahakupit, nagpapapagod din sa krus dahil para sa kanila hindi sapat iyon dahil kaya din nilang gawin. Kaya ang sinasabi nila, kung tunay na may Diyos, bakit ganito ang buhay ko? Uulitin ko, walang dapat patunayan ng Panginoon sa atin o maglingkod ka sa Kanya o hindi, siya pa rin ang Panginoon. Luluhod at luluhod pa rin ang lahat ng tao sa Kanya at lahat ay magsasabi siya Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Ang larawan ng unang salarin ay kahalintulad ng maraming tao. Ang kamangmangan ng isang tao ay walang pagtutunguhan.
magpapaikot-ikot lamang sa miserableng buhay at ang katapusan ay kapahamakan. Kaya ang gusto lagi nila patunay, Diyos ko, kung tunay ka, pakamain mo ako sa luto. Dahil ako hirap na hirap na. Ang dami kong utang. Kung tunay ka, nananalangin naman ako sa iyo at di ako tumatama sa wifi, sa luto. Pero ang tao, pamilyar ba sa inyo? Kaya ulitin ko, ang buhay ng mga tao na namumuhay sa kasalanan ay paikot-ikot lang. Yan ang larawan ng unang sarili. Ang kahantungan nila ay kapahamakan. Dalawang uri ng kapahamakan ang kahantungan ng taong namumuhay sa kasalanan. Una, kapahamakan dito sa ibabaw ng lupa. Habang hindi nabubuhay, kapahamakan sa harap ng mga tao, hahatulan siya ng isang buo ng mga tao. Kapag namumuhay ka dito sa ibabaw ng daigdig na ginagalawan natin, daigdig namumuhay sa kasalanan, haharap ka sa araw, hahatulan ka ng buwis ng habang buhay at pagkabilang buhay. O kaya, magbibiyansa ka, di ba? Kasi teka lang, buhay ng tao rito eh. Pag namumuhay ka sa kasalanan, nahahatulan ka. Kaya maraming tao ang nalutuwa doon sa unang salari na yun dahil alam ko marami siyang ginawa, pinatunan siya ng tao. Pangalawa ay ang paghatol ng Diyos sa kabilang buhay. John chapter 3, verse 18. John chapter 3, verse 18, ang sumampalataya sa Kanya hindi hinahatulan, ang hindi sumampalataya hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. John chapter 3 verse 36, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. John chapter 5 verse 28 to 29, huwag ninyong ipagdilalas ito sapagkat lumarating ang oras na ang lahat na nangasalibinat ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay ng muli sa buhay at ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay ng muli sa pag-aaral. Revelation 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasundang-sundang, sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapin, sa mga manggagaway at sa mapagsamba sa Diyos-Diyos at ang lahat ng mga sinungaling at sa lahat ng mga sinungaling ng kanilang bahagi ay sa dagat-dagatan na dininas na apoy at asupin na sa ikalawang pangakali. Nakahatulan ka na ng tao dito sa ibabaw ng mundo sapagkat ikaw ay lubong ang gawain, haharap ka pa sa hapon ng Diyos. Yan ang destinasyon. Kaya yung unang salarin, ipinapakita dyan ang larawan ng napakaraming tao. Pangalawa na atinais bigyan pansin, who has the right to the paradise that Jesus spoke of? Sino ang entitled, ang may karapatan sa paraiso na ipinangusap ng Panginoon? Unang naisubigyan ng pansin dito, ang pananampalataya ay nagpapakita ng karunungan. Yun yung baliktad doon sa unang salarin. Pangambangan ang nakita. Palapit na niya si Jesus. Sa halip na humingi siya ng tawad, inisulto pa niya. Kaya wala talagang patutungan ng taong mangman. At yun yung mga taong namumuhay sa kasalanan. Pero ang pangalawang binibigyan ng pansin dito, ang pananampalataya ay nagpapakita ng karunungan. Ang taong nito'y walang kinikilalang relihiyon. Yun yung pangalawang salarin. Siya'y makasalanan, pero nakalamang siya sa maraming tagasunod ni Jesus, bunga ng kanyang karunungan at pananampalataya. Pero naman ba siya kay Pedro makapasok sa paraiso? Kaya ang unang nakapasok sa paraiso, hindi yung papasaruma. Isang dating magnanakaw. Tulisan. Yun ang unang Kristiyano pumasok sa paraiso. Hindi si Pedro magnanakaw.
Kaya nagpapakita ito na ang pananampalataya ay nagpapakita ng karunungan. Kaya pinaniniwala walang mangmang na papasok sa paraiso. Walang mangmang na magiging entitled sa sinabi ng Panginoon. Gayon din kakasamahin kita sa paraiso. At lahat ng taong papasok sa paraiso sa piling ni Jesus ay pawang mga pantas. Mayroon siyang nakikita na hindi nakikita ng maraming tao. Dahil kung hindi na nakita ng maraming tao, hindi na makakatabi si Jesus sa ibabaw ng krus, hindi siya ipapako. Kaya siya ipinako, hindi nakita ng mga religiosong tao, mga Pariseo, Saduceo, yan po pangunahin at respetadong reliyon ng panahon nila. Walang panama. Ang mga reliyon natin ngayon dito, walang panama yan. Tingnan niyo sila dito, 3 beses silang mag-ayuno sa isang linggo. Ayaw mo yun? Hindi ibig sabihin, sa isang linggo, 4 araw lang na sila kumakain. At nagbibigay pa ng ibaho. Pero hindi. Ang mga Pariseo, pero hindi nila nakilala ang ating Panginoon. Paano niya nakita ang mga bagay na iyon? Kaya ako ay naniniwala na ang taong walang pananampalataya, walang anumang mabuting bagay na nakikita. Ang isang tao walang pananampalataya, wala yung mabuting bagay na nakikita. Kung yan man ay nabuo sa gawain ng Diyos, nakikita niya na hindi si Kristo. Wala yung nakikita kapag yan ay walang pananampalataya. Ang tao ay hindi magsasalita nang wala siyang nakikita. Kaya nagsalita ang lalaki ito, hindi ka ba nangingilamot? Tayo nararapat sa ganitong katayuan sapagkat ginawa natin ang lahat ng kasalanan. Pero ang taong ito, wala siyang ginawang anuman. Tapos nasabi na, Jesus, ang lalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang tao ay hindi magsasalita nang wala siyang nakikita. Pero nakita niya, may kahalkan si Jesus. Ito ang kaibahan niya sa unang salarin. Hindi niya kailangan ang patunay dahil mayroon siyang nakikita. Lucas 23 verse 40 to 41, dapat sumagot ang isa sa pagsaway sa Kanya. Hindi ka pa wala natatakot sa Diyos siya, ikaw ay nasa layunding kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin na ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa at dapat ang tao ay hindi gumawa ng anumang masama. Paano niya nakilala si Jesus kung wala siyang nakikita? Hindi po natin sa muling pangalawa na nais kong bigyan ng pansin, ang taong puspos ng pananampalataya kailanman hindi nang magula. Sigurado ang bawat salita niya. Alam mo kung bakit mayroong mga tao hindi makapangaral sa labas? Dahil hindi sigurado ang salita niya. Pero ito kaya siya nakapagsalita. Nasawata niya, nasukin niya yung isang kasamahan niya sa bilangguan. Dahil sure ang kanyang pananampalataya. Dahil may nakikita siya. Kaya maraming mga tao hindi makapagsalita sa lansangan sa labas dahil wala silang nakikita. Uulitin ko, si Kristi ang nakikita nila sa loob ng church. Si Christopher ang nakikita nila. Wala silang nakikita. Kaya ang salita nila hindi sigurado. Pero ang lalaking ito, sure. Today, diba? O yung sabi niya, hindi si Jesus lang salita pala nun. Yung sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sigurado siya. Sa piling ng Panginoon, kaya ang salitang ipinangusap na ikalawang sandali, nakikita mo ng kasiguraduhan o katiyakan, hindi alatsamba, kundi katiyakan sa kanyang sinasabi, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Salitang panatag at walang pag-aalinlangan, ang salitang ito'y dumaig pa sa salitang binitawan ni Juan Bautista dahil dumating sa punto ng si Juan ay nakulong marahil buman ng hirap ay nagsalita siya ng ganito, ikaw ba ang siyang darating o maghihintay pa kami ng iba? Hindi mo nag-doubt si Juan Bautista, pinsan niya yun. Pinsan po niya yun, mapag-aaralan mo. Nagsalita siya, ikaw ba talaga ang Kristo?
basahin natin. Kung pakita ko sa inyo kung paano nagtalindangan si Juan Bautista. Pero ang lalaking ito, sigurado ang kanyang sinabi, walang kailangang patunayan sa kanya. Ganyan ang tao may pananampalataya. Matthew chapter 11 verse 2 to 6, nang marinig nga ni Juan, nasa bilangguan na siya ang gawa ni Kristo ay nagpasuko siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ikaw baga, iyong parinig ko o hihintay namin ng iba. Verse 4, at sumagot si Jesus, at sa kanila sinabi, magsitalong kayo, at sabihin ninyo kay Juan, ang mga bagay na inyong nangarinig at na nakikita, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakakalakad, ang mga pituloy na nagdilinis, at ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay binabangon, at sa mga dukha, ipinangangaral ang mabuting balita at mabalad ang sino ang hindi makasumpo ng anumang kapitusuran sa akin. Ito mo, nasasalita ang pasituan. Sabihin mo sa kanya, mabalad. Sabihin mo kay insan, mabalad ang tao hindi nakakasumpo ng kapitusuran sa akin. Marahil dahil sa sobrang bigat ang dinaranas niya ito sa bilang buwan, nasabi niya, ikaw ba talaga ang Kristo o maghihintay pa kami ng iba? Pero ang lalaki, walang kailangan pang patunayan sa akin. Ang taong puspos ng pananampalataya ay puspos ng kaluluwa. At sa pa, ang tao sumasampalataya, binibigyan niya ng trono ang Diyos sa kanyang buhay. Inilulog niya ang Diyos sa kanyang buhay. Ibig sabihin, hindi kilala niya ang Diyos na kanyang Panginoon. Pero sinabi niya, Jesus, alalahanin mo o kapatid mo sa iyo kaharian. Binibigyan niya ng trono, hindi lang siya sigurado sa sinasampalatayanan niya, binibigyan niya pa ng trono ang kanyang pinabiling kurang. Inilulog niya sa trono. Ang tao nakakakita na ang Diyos ay mayroong trono ay nagbubuluntaryo. Tandaan niya. Hindi mo na kailangan hamunin. Nagpupusa, hindi na kailangan itulak o hamunin upang gumawa. Makikita natin niya sa Isaiah chapter 6 verse 1. Ganito po nagkasabi, nung taong mamatay ang hari si Oseas, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang lukuhan, matalim at makamas, at pinuno ang templo ng kanyang kalwalatian. Nang magkagayoy sinabi ko sa Ama ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaki may maruming mga labi, at ako'y tumatahang sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang ari, ang Panginoon ang mahupo. Nakita niya ng Isaiah sa nakaupo ang Panginoon sa kanyang trono. At narinig ko ang kilig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susugurin ko at sinong yayaon sa ganang hangin na magkagayoy sinabi ko, nato ako, sugurin mo ako. Kaya ang tao, nakikita niya ang Panginoon na nakaluklok sa trono, nagpupulong tayo siya. Hindi mo na kailangan pang pilitin. Kaya ako mismo ang magsasabi, ang ikalawang salarin ay entitled. Entitled sa paraiso. Kapag uli, ito ang magtatapos. The person who deserves paradise is the one who understands the reason why Jesus sits on the throne of His kingdom. Ang taong karapat-dapat sa paraiso ay taong nakakakita ng dahilan kung bakit si Jesus ay nakaupo sa trono ng kanyang kaharian. Karapat-dapat yung sa langit niya. Sapagkat nakikita niya si Jesus ay may trono. Kaya kung siya ibibigyan na ng pagkakataon, hahabin mo. Magsishare yun ng Word of God at susuport tayo sa kawan ng Diyos. Dahil ang tao nakakakita na si Jesus ay may trono, ay voluntaryong gumagawa. Una, si Jesus ay hindi kinalugdan. Ito tandaan niyo ha. Si Jesus, ay iniisip kasi natin, pero sa kinalugdan ng Diyos, kasi anak siya eh. Bago ako magtapos, ito ang pakinggan ninyo. Pakinggan nyo maigi, kalimutan nyo po na iniisip ninyo. Yung mga sampayin ninyo at mga bibili ninyo sa palengke. Si Jesus ay hindi kinalugdan ng Ama dahil siya'y anak ng Diyos.
Hindi dahil sa siya anak ng Diyos. Pangalawa, si Jesus ay nagagawang magpagaling ng may karamdaman, hindi dahil sa siya anak ng Diyos. Si Jesus ay nagagawang bumuhay ng patay, hindi dahil siya anak ng Diyos. Si Jesus ay nakapagligtas, hindi dahil sa siya malakas sa Diyos, sapagkat siya anak nga. Ang muli, bakit nagagawa na magpatawa, hindi dahil sa kanya lamang nagkasanang lahat ng tao. Ang totoo, kaya niya nagagawa ang lahat ng ito dahil ito'y kanyang binayaran at yun ang nakikita ng ikalawang salarin na hindi nakita ng unang salarin na mangmang. Basahin ninyo, basahin natin, Philippians 2:5-11. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inari na isang bagay na narapat pananglan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nagkanyong alipin, nagitulad sa mga tao, bakit ay handa siya magbayad at palibhasa na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, o sa kamatayan sa krus, kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Ama, kaya siya tinatawag mong Panginoon. Binayaran niya ni Jesus! Sa totoo lang, pwede nang iligtas ang lahat ng tao na hindi dadalak ang dugo niya. Pero ano sabi ng Bible? Willing siya na magbayad. Kaya siya sinasamba, hindi dahil sa siya anak ng Diyos, kundi dahil binayaran niya ng banal na dugo. Nakikita mo ba yan? Kung nakikita mo, bakit hindi mo babayaran? Ang paglilingkod mo sa Panginoon. Gusto mo, ang Diyos natin magbabayad para sa iyong kaligtasan? Kung ang Diyos nagawa niyang bayaran, bagamat siya'y Diyos, hindi siya tinawag na hari ng mga hari dahil siya anak ng Diyos. Tinawag siyang hari ng mga hari dahil binayaran niya ng kanyang sariling buhay, ng kanyang dugo. Ano sabi nung hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagkapantay sa Panginoon, at namuhay ng isang alipin para lang bayaran ang kaligtasan mo. Ngayon ikaw ang magkakamatay ng magbayad ng panahon para paglingkuran si Jesus. Ulitin ko, si Jesus hindi kinalugdan ng Ama dahil sa siya anak ng Diyos. Matthew 3:16-17, nang mabautismo ang si Jesus, pagdakil bumangon sa tubig at narito ang nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at tumabag sa kanya at narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisintang anak na siya umubos na pinalulugtan. Ang alawa, si Jesus ay natawag magpagaling ng may karamdaman, hindi dahil sa siya anak ng Diyos, binayaran niya ito. Isaiah chapter 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalamsang, siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga lakay na sigalingkay. Binayaran niya. Kaya siya nakapagpapagaling hindi dahil siya anak ng Diyos, hindi dahil siya isa sa persona ng Diyos. Binayaran niya ng kanyang dugo. Pinagtiisan niya. Binayaran lahat ito ni Jesus. Kaya si Jesus ay nakapagpapagaling ng karamdaman. Pangatlo, si Jesus ay nagagawang bumuhay ng patay, hindi dahil sa siya anak ng Diyos. John chapter 10 verse 17-18, dahil dito sinisinta ko ng Ama, sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. 18, sino may hindi mag-aalis sa akin nito, kundi kusa akong ibinigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kukuha muli. Hindi siya pinili. Pumunta kayo. Yan yung kakamahal ni Jesus. Bagaman ayaw mo
mo magbayad ng panahon, ayaw mo magtapon ng oras dahil sa salapi. Pero si Jesus, kaya niyang itapon at magbayad ng kanyang sariling buhay, kanyang sariling dugo. Kusang loob niyang ibinigay ang kanyang buhay, kaya may kapangyarihan siyang bumuhay ng mga patay. Si Jesus ay nakapagliligtas hindi dahil sa siya malakas sa Diyos, sapagkat siya ay anak na. Hebrews chapter 5 verse 8 to 9. Bagamat siya ay anak, napakalinaw, kayo may natuto ng pagtalima. Dapat maunawaan niyo yan. Na kung siya nga ay anak, kayo may natuto sa pagtalima, dapat tumalima ka rin. Sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At yung siya mapaging sakdal ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Kaya siya nakapagliligtas sapagkat binayaran niya. Bagamat siya anak, hindi na tiningnan ang kanyang pagiging anak, ang kanyang pagiging darling of heaven. Binayaran niya, bumaba siya, nagpakaalipin. Bakit nagawa niya magpatawad? Hindi dahil sa kanya lamang nagkasala ang lahat ng tao. Ang dahilan, binayaran niya ito. Isaiah 53:11. Siya'y nakakita makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aalihin dalak ng aking matuwid na lingkod ang lalaki at dadalhin niya ang kanilang mga kasalanan. Kaya siya lamang ang may karapatang magpatawad dahil binayaran niyang lahat yan. Kaya siya may pangalang Jesus. Ano sabi ng Roma? Binigyan siya ng pangalan na higit sa lahat. At sa kanyang pangalan ng lahat ng tuhod ay luluhod. At magsasabi siya'y Panginoon. Binayaran niya. Hindi ka ba magbayad niyo? Hindi mo bang suklian ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon? At ito ang nakita ng ikalawang salarin. Alam niyo mga kapatid, si Pedro, ipinagkanulo niya si Jesus nang makita niya ang katayuan ni Jesus ng oras na yaon. Na si Jesus ay binabastos, dinudurungan, tinurunahan doon ng dinig. Kung makikita niya ni Pedro yung gano'n, nawalimutan niya yung sinabi niya, Panginoon, bago nila ikaw panti, magkaraan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Pero nung makita niya yung hitsura ni Jesus, naging tatawa-tawa, tinanong siya, di ba kasama ka nito? Hindi ko nakilala. Nagwa niya si Jesus. Pero ang lalaki ito, nakita niya yung bakit inilis ni Jesus ang mga bagay nito. Sapagkat pinapayaran niya ang kasalanan niya. Ang ikalawang salarin, hindi ang kayahiyang katayuan ng Panginoon na nakikita niya sa Panginoon. Ang nakikita niya yung pagbabayad na ginagawa ng Panginoon para sa kanyang kasalanan at sa kasalanan ng buong sanlibutan. Uulitin yung Hebrews 5:8. Bagamat siya'y anak, kayo may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay ng kanyang tiniis. Natutong magbayad ng lahat kung anong meron siya. Kaya siya'y sinasamba, binayaran niya yun. Ikaw, gusto mo ba ng pagpapala? Gusto mo ng kaligtasan? Gusto mo sa langit, pero ayaw mong magbayad? Ayaw mong kilalanin ang hirap ng Panginoon, ang lahat ng pinagbayaran ng Panginoon? Kung ang anak ng Diyos hindi ginamit ang kanyang karapatan, sino tayo para hindi natin tumbasan ang lahat ng tiniis ni Jesus? Nakakabatid sa Panginoon ganyan kaibigin ng ating Panginoon. Kaya huwag sana tayo maging marangot na kilalanin niya ang mga bagay na binayaran ng kanyang banal na dugo. Siya'y sinasamba at inikilala ng buong sanlibutan dahil binayaran niya. Ibo natin ang ating mga ulo na usap ako sa isang simple tayak na Panginoon. Ang mga tao nakakakita ng hirap ng Panginoon, ng ginawa ng Panginoon, sila lang ang entitled sa paraiso. Sinabi ng ating Panginoon, Today you shall be with me in paradise. Kapag nakikita mo ang lahat ng binayaran ng Panginoon, masasabi mo, entitled ka yan. Today you shall be with me in paradise.
natin ang ating mga ulo. Nangusap ako sa isang simple kaya kapamusa. Praise the name of Jesus. Lord, O God, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Lord, ang mga bagay na hindi ko kayang gawin, Lord. Ang mga bagay na hindi ko kayang paglinawin sa puso at pangdinig ng iyong mga anak. Ikaw ang magpaliwanag. Lord, kailangan po namin ang iyong banal na Espiritu pang makilala at maaya ang iyong kabutihan. Praise the name of Jesus. Tayo lahat ay tumayo sa harapan ng Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Kung anong meron si Jesus ngayon, binayaran niya. Ang sabi ng Hebreo, kung siya na anak ay nagbayad, nag-iis, at tumalima. Dapat na ikaw ay tumalima rin at maglingkuran mo ang ating Panginoon bilang Panginoon ng iyong buhay. Pawitan natin ng Panginoon. Praise the name of Jesus. Worship His majesty, the Lord of God. Napakinggan mo ang pananaraw nito. Mahal na mahal na ni Jesus. Siya na bawat anak ng Diyos ay nagbayad para sa kasalanan mo. Dahil gusto niyang maunawaan mo. Gusto niyang makakilala ka sa Kanya. Gusto niyang sumampalataya ka, iwanan mo ang kasalanan. At nang sa ganon, makita mo ang kahalagahan ng Diyos. Kaya kung ikaw yan, hindi mo pa nakikilala ang Panginoon Jesus. Magpatulang gawin si Jesus. Mag-aalay ako na isang panalangin ang pagtanggap, pagsisisi sa harapan ng Panginoon. Ulitin mo ang katagang ito, ituloy mo ito iyong sariling panalangin. Panginoon Jesus, kinikilala ko po at sinasampalatayanan ang lahat ng iyong ginawa at lahat ng iyong hirap. Kaya sa oras na ito, inaamin ko ang pinaging makasalanan at pinagharian ng kasalanan. Kaya sa oras na ito, tatawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. At nagpapasya ako sa oras na ito, nagtanggapin ka bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Kaya sa oras na ito,
sangkot ng aking puso, inaanyayahan kita na pumasok ang hali sa aking buhay. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyo muling pagbabalik ay makasama mo doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa katawaran sa pangalan ni Jesus. Amen. Nanalangin ka lang sa iyo at kami rito natumas kami ng hanggan at lalapit ang bawat isa sa kumikilala ng hirap na binayaran ng ating Panginoon. Hintay mo ka sa salita ng Panginoon. Maraming nag-pray sa itong wika ng Panginoon. Pero ang tanong kung hintay ka ba? Handa mo bang pahalagahan ang binayaran ng Panginoon? Pray in the name of Jesus. Hallelujah. Kung kaya mo siyang talikuran. Dahil lamang sa material na pangalan. Lord, mag-usap ka sa buhay ng iyong mga anak na bilang Diyos. Dapat pala yung puso na. O, iyo po, Panginoon, alukin ang pinakamalalim ng puso ng iyong mga anak. Pinakamalalim na damdamin ng iyong mga anak. Galing ko mag-usap sa iyong mga anak. God, we bless mo puso. Nagpalain mo po ang iyong anak. Lord, ipaunawa mo po sa kanya. Nabinayanan niya ng iyong banal na dugo ang buhay at kaligtasan ng kanyang anak, ng kanyang samba. Lord, mag-usap ka sa kanyang buhay. Palakasin mo ang kanyang puso at ang kanyang pananampalataya. Yes, Lord of God, mag-usap ka sa mga pamataan. Nag-usap ka sa kanilang puso, Lord God. O, abutin mo po, Panginoon, ang pinakasentro ng puso nila, makita nila ang kahalagahan ng iyong ginawa. Yes, Lord of God. Pagpalain mo ang ama ng tahanan na ito. O, lalo, lupusan mo pang malawagin ang pananampalataya ng pagtitiwala sa iyo na bilang Diyos. Yes, Lord of God. In the name of Jesus, Lord, mag-usap ka sa iyong mga anak. Iniibig ka, Panginoon, kabataan mo, abutin mo ka siya. Mga katanungan nila sa puso, mga lihim nila sa kanilang puso. Lord, na nagbumayang sa iyo, mag-usap ka sa kanilang buhay, O God. Yes, Lord, O God, pagpalain mo ang iyong anak. Mag-usap ka sa buhay nila. Yes, Lord, ang lahat ng kapagalan niya, O God, ang ilang puso, tulungan mo po siya sa tayo. God, maraming pong salamat sa iyong pagbukihan. Pagpalain mo ang iyong anak. God, pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong anak. Mag-usap ka sa buhay niya. Yes, O God, in Jesus' name. Lord, O God, in the name of Jesus. Tayo natin tumayo. Pagkitan natin ang Panginoon. King of all kings.
Maria, siya na yan. King of Kings, Lord of Lords. Title na niya yan. Pero hindi siya nasiyahan sa titulo niya. Binayaran pa niya ng buhay niya. Sana makita mo ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. God bless you sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen. Dismiss na po tayo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon ng makapangyarihan sa lahat. Praise